Unlad, Pilipinas. Sa kasalukuyan, malaki na ang nabawa sa puwersa ng mga rebeldeng NPA. Ito'y dahil na rin sa pakikiisa ng mga mamamayang nagsagawa ng maging biktima ng karahasan. Hindi pa man tuluyang nauubos sa mga rebelde sa kabundukan, ang pamahalaan, tuloy-tuloy lang ang laban. Ang mga mamamayan ay nahihikayat na ring iparinig ang kanilang tinig, kaakibat ng paniniwalang ang mga karahasang ito ay magwawakas kung ang lahat ay magiging mapagmatsyag at magkakapit-bisig. Makailang beses nang nagkaroon ng usaping pangkapayapaan ng gobyerno at ang grupong kalaban nito. Dahil patuloy ang pag-atake ng NPA kahit na umuusad ang peace talks, nagalit na ng husto ang ating Pangulo. Umaabot pa sa puntong itinuring at tinukoy nito bilang terorista ang mga makakaliwang grupo. Ayon kay Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, maraming source ang New People's Army. Nangunguna na ang extortion at pananakot. May mga nagbibigay ng sapilitan tulad ng mga mining companies at transport groups dahil sa mga pagbabantang susunugin ang kanilang mga equipment at ibang kagamitan. Pero nilinaw rin ng gobernador na kung may kumikita man umano sa mga NPA, iilan lang ang mga ito, ang mga leader at hindi ang mga armadong tauhan. Upang wakasan ang insurensiya sa bansa, nabuo at nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 70. Sa pamamagitan ng Whole of Nation approach, layunin nito na putulin ang ugat ng insurgency problem. Kabilang sa mga hakbangin ng proyektong ito, ang pagkakaroon ng maayos na pagpapaabot ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga malalayong lugar. Sa ilalim rin nito ay nabuo ang isang National Task Force na tinawag na Ending Local Communist Armed Conflict o ELCAC. Bahagi ito ng mekanismo para wakasan na ang isyu ng rebelyon at karahasan. Hindi na ikinagbulat ni Governor Dayanghirang nang ilabas ni Pangulong Duterte ang EO-70. Anya, ito ang talagang nararapat na ipatupad ng mga local government units sa mga panahong tulad nito. Dagdag pa niya na hindi na nakapagtatakang naglunsad ng ganitong proyekto ang pamahalaan dahil alam mismo ng Pangulo ang ugat ng mga problema. Ang isang problema talaga sa ground, sa baba, no? Una is yung kakulangan ng serbisyo ng ating gobyerno. Kaya naman kung titingnan natin, sa takbo ng panahon, dumadami ang sumasapi sa New People's Army. But this time, kung titingnan natin, malaking kaibahan. Isa sa pangunahing programa sa ilalim ng EO-70 ay ang para sa mga rebeldeng nagnanais na magbalik loob sa pamahalaan. May itinayong pasilidad ang Davao Oriental para sa mga ito. Ito ang tinatawag na Happy Home kung saan kinukupkop at tuluyang nirereforma ang mga surrenderee. So yun naman ang rason na kung saan nagkaroon kami ng Happy House or Happy Home na upang iparating ang mensahe sa mga New People's Army na pag bumalik kayo, nagbalik loob kayo sa ating gobyerno. Hindi ganun ang mangyayari sa inyo. Will in fact, tutulungan namin kayo. Meron kaming lugar na kung saan namin pwede kayong ilagay. Ang importante sa akin is trabaho, nagtatrabaho ako. At gusto kong ma-improve, ma-develop itong aking probinsya. Mabigyan ko ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay ang aking mga kababayan. Ayon pa kay Governor Dayanghirang, ang kagandahan sa pagpapatupad ng ELCAC ay ang pagiging bahagi nito ng maraming mga ahensya ng gobyerno. Kung nung una, ang concern ng pangangailangan ng taong bayan sa bawat barangay is concern lang ng barangay captain, concern lang ng mayor, concern lang ng governor, concern lang ng congressman. But this time, it's everybody's concern. Concern na yan ng different national agencies. Kumbaga, yung budget nila dapat nakatutok na sa pangangailangan ng taong bayan. Sa ganitong sistema, magiging espesipiko kung ano ang partikular na programang dapat tutukan. Makikita rin dito kung saan talaga napupunta ang mga nakalaang pondo para sa mga proyekto at ito umano ay nagsisilbing bentahe para sa mga taong bayan. Alam mo kung titingnan natin, no, ang solusyon sa problema ng peace and order is hindi ang sundalo, hindi ang ating mga kapulisan, no?
Sa bawat MPA na namamatay sa encounter, ang buong pamilya noon galit na galit sa gobyerno, galit na galit sa sundalo. So hindi solusyon para sa akin ang patayin, ang mamatay sa encounter, ang mga MPA. Ang flagship project ng administrasyon ni Governor Dayang Hirang ay nakaugnay sa Executive Order No. 70 sa pamamagitan ng NLB o Nagkaisang Lingkod Bayan ng Davao Oriental na ibibigay ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa pinakamalayong barangay sa probinsya, katulad ng patubig, livelihood programs, medical services at marami pang iba. Kaya naman ginawa natin, wala pang Executive Order No. 70. Ang probinsya ng Davao Oriental, meron na kami tinatawag na whole of the province approach. Lahat ng national agencies na na-assign dito sa probinsya, kasama namin sa aming serbisyo karaban. Nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental, Barangay Outreach Caravan. Ang kakaiba sa naturang caravan, ang mga programa ng partikular na ahensya ang siyang dinadala sa mga tao kumpara sa karaniwang mga caravan na ang mga tao ang dumarayo sa mga ito. Wala nang pwedeng paraan ang New People's Army na makumbinsi ang mga taong bayan. Dahil nandiyan na yung serbisyo, hinahatid na mismo ng ating gobyerno sa bawat lugar, sa bawat barangay. Sabi nga namin, door-to-door delivery. Buwan-buwan may ginaganap na serbisyo caravan sa 4 hanggang 8 barangay. Ang mga ito'y walang pagod at sawa nilang pinupuntahan. Inaalam namin ano yung problema, pangangailangan ng taong bayan sa bawat barangay. No? So yun naman, ang hinahanapan namin ng pundo kung paano namin matulungan. Ayon kay Brigadier General Jose Ariel Niembra, noon ay mas nakatuon sa armed response ang aksyon kaugnay ng problema sa insurgency. Ito ang panahon kung saan ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang pangunahing nakatutok dito. But now we have the whole of nation approach. We have the LCAC. Kaya ito is napagtulungan not only of the armed forces but it involved other agencies of the government, both the national agencies at saka yung mga LGUs natin. At ang pinaka-critical sir dito yung mga local chief executives natin. Yung active participation po nila up to the level of the barangays. Ayon sa kanya, dati 2 ahensya lang ng gobyerno ang nakararating sa mga liblib na lugar. Una na rito ang AFP at ang isa pa ay ang DepEd para sa mga primary schools. Ito ay sa dahilang wala pang maayos na daan noon sa mga malalayong lugar. Isa sa pinaka main reason kung bakit nahihikayat yung ating mga kababayan na sumali sa NPA because they do not see the government presence doon sa mga liblib na lugar. In the first place, takot naman talaga sila doon sa armed group na nag-i-intimidate sa kanila. Yun yung nag-convince sa kanila to join and support the armed movement. No? Masabi natin na ayaw din nila siguro but they have no choice because walang government presence doon sa mga liblib na lugar. Tahasan ring sinabi ng Brigade Commander na malaking bagay ang nagawa ni Pangulong Duterte sa pagbibigay nito ng direktiba sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na makiisa sa militar at pulisya sa pagpapatupad ng naturang programa. I believe he is just implementing a more total, more comprehensive approach dito sa problema ng insurgency. Binigyang diin ng general na suportado ni Governor Dayang Hirang at ng iba't ibang LGUs ng Davao Oriental ang kautosang ehekutibong mahigpit na ipinatutupad ng Pangulong Duterte. Well, in fact, si Governor Dayang Hirang is, if I'm not mistaken, isa sa magiging awardee ng Philippine Army Day as one of the most active partners ng ating Army sa ating campaign. Para masabing nalansag na ang isang grupo ng NPA, ay may parameters na sinusundan dito. Almost impossible naman talaga na ubusin natin sila up to the last mamal, no? Kaya we have a minimum requirement to reduce the armed group into the smallest formation possible. That is a squad. Kamakailan lang ay pinasara ng DepEd ang Lumad School sa rehiyon, ang salugpungan dahil sa ulat na ginagamit ito ng makakaliwang grupo.
Sa pamamagitan nito, sinusubukan nilang makahikayat ng magiging mga bagong miyembro kung saan karamihan ay mga lumad. Ayon sa opisyal, kadalasang ang concentration ngayon ng mga rebelde ay sa boundary na ng mga probinsya. Dito naman, boundary natin with Davao de Oro. So most of them, dun sa boundaries na lang kasi they find it easier to shift their forces pag merong operations dito sa kabila. Sa kasalukuyan, may mga ulat na rin ng mga extortion activities pero mangilan-ngilan na lamang ito di tulad ng dati. Napahina na natin yung kanilang outside support, no? But locally, they still have some resource generating activities na mag-extort dun sa mga negosyante in the far-flung barangays. Ang mga nagbabalik loob, walang dapat pagsisihan dahil bukod sa bukas palad silang tinanggap ng pamahalaan, binigyan pa sila ng mga kabuhayan upang ang pagkalam ng sikmura ay hindi na muling maramdaman. The brigade now is engaging so many people's organization, help them have their own livelihoods. Kaya dito sir sa brigade, marami tayong mga livelihood programs addressed to help the people's organization. Kabilang sa mga pagkakitaang inilaan para sa mga former rebels ay ang goat and duck racing, mushroom culture at fisheries. Layunin nito na mapabuti ang buhay ng mga dating rebelde upang masiguro na hindi na sila babalik o susuporta sa NPA. Kasi admittedly, ito naman yung kakulangan ng mga previous campaigns natin noon na hanggang doon lang tayo sa clear hold, consolidate at hindi natin sila nabibigyan ng development. Para kay General Niembra, epektibo ang pagkakaroon ng community support program kung saan nagbabahay-bahay ang mga sundalo at pinaalalahanan ng mga tao na maging mapagmasid at ipagbigay alam sa kanila ang anumang presensya ng mga rebelde. CSP is actually aimed to dismantle their must-be support. At yung focus military operation natin, ito naman yung panghataw natin against their armed group. And as you can see, napakarami naman na sir areas na previously considered as affected barangays, but ngayon na-cleared na po natin. Kaya I believe so, CSP is effective in area clearing ng mga barangays natin. Ang Banay-Banay ay kabilang sa 10 bayan at isang lungsod na bumubuo sa lalawigan ng Davao Oriental. Isang second-class municipality, ito'y nahahati sa 14 na mga barangay. Ang kabuuang sukat ng lupaing sakop ng Banay-Banay ay umaabot sa 408.52 square kilometers. At base sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, ito ay may populasyong higit sa 41,000 na mga katao. Ang bayan ay tinuturing na isa sa mga rice granary ng lalawigan dahil sa malaking produksyon nito ng bigas. Ito ay dahil pagsasaka at pagtatanim ng palay ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Taong 2008, nilusob ng mga NPA ang Banay-Banay Police Station. Ang kanilang pakay, makakuha ng mga armas. Ayon kay Police Captain Eunice Hewitt, ang Chief of Police ng naturang istasyon, hindi lubusang matagumpay ang naging pag-atake dahil ilang baril lang ang nakuha ng mga ito. Dagdag pa niya, wala namang nasaktan sa naganap na insidente. May mga advance info na pero that time parang may mga nag-advantage din yung kalaban sa mga that time na nangyari dito. So that time may chapel hour or may mga ganun na nangyari. So yung mga tropa andun sa munisipyo. Dahil sa pangyayari ay mas mahigpit ang pagpapatupad na seguridad sa police station. Dati hindi pa ganito yung building that time. So yung building pa that time is yung old na building, yung dati nakikita nyo yung sa baba. So that time parang nag-standard na yung building, mas tighter na yung security, may fence na. Nag-enhance na rin ang kanilang mga personnel pagdating sa information gathering at nagkaroon ng improvement sa police visibility. Mula naman ang mangyari ang pagsalakay noon, hindi na ito nasundan pa. May mga naiulat pa rin na sighting sa mga NPA sa kanilang bayan. Pero ayon na rin sa militar, nasa mga border lang ang mga ito ng mga probinsya.
May mga reports naman na unvalidated na may mga Sparrow units na ilagay dito sa Banay-Banay, pero so far sir, wala naman pong naano yung mga operatives natin po. May nag-aas na nagbibigay ng papel, tapos yung sabi nila, nagnanon sila ng mga revolutionary tax, pero pina-validate din namin yan sir, kasi yung iba naman, tinitake advantage lang nila yung hindi talaga sila mga NPAs. Isiniwalat din ng hepe na may mga pagkakataong may mga nagpapanggap na lang na NPA para makapangikil ng pera sa mga negosyante. Pero meron pa rin umanong mga totoong miyembro ng komunistang grupo. Itong mga ito'y na-validate at naipasa na nila sa Philippine Army. Kapag may mga ulat na ganito'y, nagdaragdag sila ng mga seguridad dahil higit na kinakailangan ng vigilance at alertness sa ganitong mga pagkakataon. Nagpapatrol yung mga establishment na sabi na nagko-collect ng revolutionary tax doon, nagpapatrol kami doon. Payo nila sa mga may-ari ng negosyo, totoo man o hindi, kapag may natanggap na sulat ang mga ito na nagsasaad o nagdedeklara ng pangingikil, dapat nila itong agad na iulat sa mga otoridad. May mga kami sir, measures dito sa LGU sir, Banay-Banay na parang kakausapin namin yung mga businessmen natin na magtatrust sa amin regarding doon sir. If may matatanggap sila either hoax or tingin nila, magko-coordinate talaga sila immediately po. Kasi sabi nga ng Army is nasa border lang sila. Pero sa amin sa PNP sir is yung monitoring lang talaga sa minomonitor natin yung area, tapos may mga info, din tayo sa mga barangay. So nag-i-infoling naman sila sa amin. Ayon pa kay Captain Hewitt, ang mga residente ng bayan ng Banay-Banay ay napaka-vigilant na ngayong mga panahong ito. Sa amin din sa PNP sir, yung mga barangay na pinakamalayo, yung sa tingin nila na red area sir, pinipilit din namin abutin yun sir. So during my dito sa Banay-Banay last year, so napupunta kami sa mga malalayong barangay para ma-feel din ng mga tao yung presence ng PNP. Ang kanilang buong pwersa nakikiisa sa programa ni Governor Dayang Hirang sa pagbibigay serbisyo sa mga barangay sa probinsya. Kabilang sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Banay-Banay Police ay ang pagsasagawa ng information dissemination, partikular ang ilang mga mahalagang batas na dapat malaman ng sambayanan. Kasi syempre naman sir, kailangan din nila malaman yung mga laws natin na pinapatupad, kasi minsan nila na hindi na pala talaga pwede, gaya nung law na parang dati okay lang yung vowsy. So akala nila okay lang na bugbugin nila yung asawa nila kasi akala nila property nila or away mag-asawa yun. So dapat sa very specific na law, hindi talaga pwede na ganun kasi makukulong sila. Naghahatid din ng serbisyo sa pamamagitan ng police clearance sa lugar ang grupo ni Captain Hewitt. Nananawagan ng police chief na mananatiling mapagbantay at alerto mga tao bilang suporta sa mga militar at kapulisan. Yung government po ng Davao Oriental, lalo na po yung Banay-Banay is exhausting their effort para ma-reach yung mga ma-reach yung community na lalo na sa EO70 ngayon sir. Sabi kasi nila walang government na nakakarating, so sila yung government. So the purpose is i-reach out natin yun para at least yung mga tao makikita nila talaga kung ano talaga yung i-offer ng ating government po. Nakapanayam namin si Tobias Alamis Jr., ang Municipal Civil Registrar at Public Information Officer ng Banay-Banay. Ibinahagi nito na malaki ang kaibahan ngayon ng peace and order situation sa kanilang lugar kung ikukumpara noon. Sa kasalukuyan, may tuturing na umanong generally peaceful ang kanilang bayan. Kaya naman lubos ang suportang ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Banay-Banay sa Executive Order 70. So far, lahat ng department natin doon is pumupunta sa ground, kinukuha yung needs ng mga communities doon at in support ito sa EU70 ng ating governor. Dagdag pa niya, kaya malaki ang naging pagbabago ay dahil umaabot na ngayon sa grassroots ang mga programa ng provincial government. Aside from that, may programa din may caravan din kasi kami kinakandak din sa LGU namin, maliban dun yung sa province na caravan. Aktibo talaga tayo sa programa natin against drugs, kontra droga, kasi yun naman yung pet project ng presidente natin. And so far,
500 plus ata yung nag-graduate sa atin, yung sa SIBRAT, Community-Based Rehabilitation and Aftercare Program. And ngayon, nasa ikalawang batch na kami. Yung bang nagsusurinder. Ang pagtugon sa isyu ng droga ay isa sa priority program ng Banay-Banay. Ayon kay Edris Mamukid, ang Action Officer ng Municipal Anti-Drug Abuse Council ng Banay-Banay, mayroon silang community-based and aftercare program para sa mga drug reformists. Ang mga ito ay sumasailalim sa assessment kapag nasa mild at moderate pa lang ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa community-based program, ipinapasok ang drug reformists. Kapag severe naman, sa rehabilitation center na ito dinadala. Community-based ito na dapat lahat ng mga drug reformist dadaan sila sa spiritual enrichment sessions, values formation, physical fitness sessions, community service, psychosocial interventions, tsaka mandatory na drug test screening. Hindi bababa sa 6 na buwan ang tinatagal ng programa. Pagkatapos nito ay mayroon pang aftercare program. Sa ilalim nito, pwedeng mag-avail ng scholarship ang drug reformist. Ine-enroll din sila sa Social Security System kung saan sa unang 3 buwan, sila ang nagbabayad. Mayroon ding livelihood program para sa kanila. Matapos sa mga ito'y, tuloy-tuloy ang pag-monitor at pagsasagawa ng drug testing sa kanila. Sa kabila ng negatibong impresyon dahil sa insurensiya, may pagmamalaki pa rin ang munisipyo ng Banay-Banay dahil sa pagiging rice granary nito. Pagpasok pa lang sa bayan, makikita na ang mga naglalawakang mga sakahan. Humigit kumulang 2,000 hektarya ng palayan ang matatagpuan dito. Patunay ito na may kakayahan ng naturang bayan na makaproduce ng tone-toneladang palay. Nakilala ang Banay-Banay dahil sa isang uri ng bigas na kung tawagin ay 7-tonner. Kwento ni Vincent June Caminero, ang Rice Program Coordinator ng munisipyo, tinatawag itong 7-tonner dahil noon ang bawat magsasaka sa lugar ay nakapag-aani ng nasa 7 tonelada ng variety ng palay na IR64. Alam na nila yung tamang pamaraan ng pagtatanim ng palay kasi tinuruan sa ng opisina na namin na ng palay check. Kasi marami ng farmer dito alam ang palay check sa pamamagitan ng Farmer Field School na mga kasama kong mga technician dito sa opisina. Pagdating naman sa patubig sa kanilang mga palayan, ayon pa rin kay Ginoong Caminero, wala silang problema rito. Maayos naman anyang supply mula sa Sumlog River sa karatig na munisipyo ng Lupon, kahit na nasa downstream ang kanilang bayan. Ipinaliwanag din ng coordinator na iba ang cropping pattern ng Banay-Banay kumpara sa ibang mga munisipyo sa Davao Region. Ito ay dahil sa kasalukuyan pang ginagawa at isinasaayos ang irrigation canals para sa mga palayan ng naturang bayan. Kaya nadidelay ng more or less 2 to 3 months yung cropping pattern dito sa Banay-Banay. So hopefully tinutulungan natin yung NIA na mabalik sa dati ang cropping pattern dito sa Banay-Banay at saka sa Lupon. Nagbabase kami sa tubig, sa pagpalabas ng tubig from NIA, irrigation water. So usually ang ating cropping pattern dito sa pag dry season is start siya ng March until August. Ayon pa kay Ginoong Caminero, nasa 10,000 metric tons ng palay ang naaani sa bawat isang cropping. Ang isang cropping ay katumbas ng 6 na buwan. Sa kabuuan, aabot sa 20,000 metric tons ang nagiging ani dahil mayroong 2 cropping sa bawat taon. Kaya naman hindi bababa sa 6 na tonelada ang ani ng bawat magsasaka sa kanilang bayan taon-taon. Mostly of our farmers dito sa Banay-Banay is mga contract growers sila na mga seed companies. So, nagtatanim sila ng seed production ngayon. More or less mga 1,200 out of 2,000 hectares of palay here are planted. No? Planted siya para sa pabinhi. Kilala rin ang Banay-Banay bilang seed production area. Naglalaan ang mga magsasaka ng partikular na bahagi ng kanilang ani para gawing binhi ng palay na i-distribute sa mga karatig probinsya sa Davao Region at maging sa labas nito. Partner tayo ng gobyerno sa Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP. Under siya ng Rice Tarification Law. Ang production ng
pala dito sa Banay-Banay is ginagawang binhi. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ay may 4 na component. Una rito ang libreng pabinhi ng palay, pautang para sa mga magsasaka, pagkakaroon ng iba't ibang trainings at seminars, at pagbibigay ng mga makina para sa mga Irrigators Association. Sa kabila ng pagiging matagumpay nila sa pagsasaka ng palay, hindi maiwasan ang mga pagsubok. Isa sa pinakamalaking kalaban ng mga magsasaka sa Banay-Banay ay ang climate change. Unpredictable na panahon, yung biglang uulan, tsaka yung tagtuyot, yung dry spell, yung long drought na nagpapababa ng ani ng mga farmers dito sa bayan namin ng Banay-Banay. Kung magkakaroon man ng problema sa pag-aani ng palay, may iba pa naman silang mga pananim na maasahan. Nagsulputan na ngayon ang mga banana plantation at may mga koprahan din sa kanilang bayan. Bukod dito, madami ring mangingisda sa Banay-Banay. Pagbabahagi ng coordinator kasama sa mga gusto pa nilang gawin ay ang pagpapalawak pa ng kanilang mga palayan. Ang goal kasi namin dito is maraming tao ang makakain ng 3 beses sa isang araw. May target din kami na ma-expand yung rice production namin dito sa Banay-Banay. Even dito sa lowland, makapa-expand kami ng more or less mga 20 hectares and even sa upland. Kabilang din sa mga plano nila ay ang mapalaki pa ang kanilang produksyon at mapababa naman ang cost, inputs o gastos ng mga magsasaka. Ayon naman kay Tobias Alamis, ang isa pa sa kanilang pinagtutuunan ng pansin ngayon ay ang pagbubuklod ng turismo at agrikultura dahil ang Banay-Banay ay isa ng agricultural town at nagsisilbing gateway ng Davao Oriental. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang mga proyektong pang-agrikultura sa bayan habang unti-unti namang umuusbong na rito ang turismo. Mayroon tayong farm tourism na pag may tourist, may guest tayo na pupunta doon at parang learning site or parang educational center for farming. Sa kabuuan ay masasabing mapayapa na ang bayan ng Banay-Banay mula nang mahinto ang panggugulo ng mga makakaliwang grupo. Ito rin ang naging dahilan ng patuloy na pag-unlad ng agrikultura rito na siyang bumubusog sa sikmura ng mga mamamayan. Ang munisipyo ng Lupon ay isa rin sa mga bayang bumubuo sa probinsya ng Davao Oriental. Isang first-class municipality, ito ay binubuo ng 21 mga barangay at may populasyong mahigit 65,000 base sa huling tala ng Philippine Statistics Authority. Dahil sa pagiging progresibo ng bayan, ito ang napipisil na maaring susunod na magiging lungsod sa Davao Oriental. Kumpara sa nangyaring pagsugod sa police station sa Banay-Banay, ayon kay Officer in Charge Nelson Viola ng Lupon Municipal Police Station, walang katulad ang ginawang pag-atake ng makakaliwang grupo sa kanilang bayan. So far, for the past few years dito sa Lupon, wala atang insidente na gano'n na nangyari. Sa pangkalahatan, ang Lupon ay masasabi namang generally peaceful. In fact, compared last year, we have last year from January to present today, we have 8 index crime and 17 non-index. Samantala, kabaliktaran naman ang nangyari sa mga non-index crimes dahil tumaas ito. Paliwanag ng hepe, naging mas istrikto sa pagpapatupad ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Grabe ang apprehensions natin dito sa area natin. Lumobo tayo. Last year we have only 17 non-index pero ngayon we have a total of 60 non-index. Karamihan sa mga naturang kaso ay sa mga motoristang walang helmet at walang driver's license. Kaya lumobo kasi pinaigting natin yung kampanya natin dyan sa RA 4136. Wala namang naiulat na extortion o pangingikil sa kanilang lugar ayon sa opisyal. Dito sa Lupon, wala namang nag-report na atin dito na may nagbigay na. May nagpadala sa kanila ng letter to extort, something like from the guerrilla front, which is, I think, the guerrilla front we have that operating here in this area is guerrilla front 18. Pero wala namang nag-report dito sa atin na may nagpadala sa kanila ng letter. Ang grupo na tinutukoy ng hepe ay wala na sa kasalukuyan.
Kasabay ng naging pagunita ng New People's Army sa kanilang anibersaryo nitong nakaraang Marso ay naging mahigpit sa seguridad ang Lupon Municipal Station. Bahagi nito ang pagpapatrolya nila sa mga nasasakupang lugar. May curfew. So we have the 24-hour checkpoint with 24-hour mobile patrol within our AOR just to prevent the insurgents to make a tactical offensive or operations dito sa area natin. Bukod dito, anya, katuwang nila ang militar dahil may dalawang company ang 28IB. Ito ay masiguro ang kapayapaan sa bayan ng Lupon. Nanawagan ng opisyal sa mga residente ng Lupon at hinihingi ang kanilang kooperasyon. Pagtulungan tayo sa ating kapulisan para at kasundaluhan para ma-maintain natin yung katahimikan na tinatamasa natin ngayon. May nakatakdasan ng caravan ng nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental sa dalawang barangay sa Lupon. Subalit pansamantalang hindi muna itinuloy dahil sa issue ng COVID-19 sa bansa. Kaugnay nito, hiniling ng hepe sa mga mamamayan ng Lupon na sumunod sa mga ipinatutupad na panuntunan na may kinalaman sa pandemya. Samantala, una na ring nakadaan ang caravan sa bayan ng Banay-Banay. Bahagi nito ang one-stop shop para sa iba't ibang mga serbisyo. Isa sa mga personnel ng kanilang istasyon ay ang nagsasagawa ng libreng gupit. Insurgency-free municipality and drug-free municipality, yung Lupon. Isa itong patunay na patuloy ang sinasagawang hakbang ng lokal na pamahalaan para masigurong maayos ang sitwasyon sa kanilang bayan. Ayon kay Florentino Makilan III, ang kapitan ng barangay poblasyon sa Lupon, sa kasalukuyan, wala namang presensya ng mga armadong grupo sa kanilang lugar. I have heard news, hindi naman validated. I have heard rumors that yung mga nagpapahinga na walang armas dito nagpupunta sa poblasyon. Subalit noon umanong siya'y may mga 7 gulang pa lamang, mga taong 1977, may naging paglusob ng mga NPA sa kanilang lugar. The municipal station was overrun, but the PC barracks was never overrun. Ayan. And they were here for about just 2 hours. As I can recall. Kasi nandun kami sa bahay nung naririnig namin ng putukan, matagal yun. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, wala nang naganap na kahalintulad na insidente. Taong 2010 nang siya'y maupo sa pwesto, may natanggap siyang mga extortion letters mula sa makakaliwang grupo. Merong mga nagpapadala ng mga love letters, tawag namin dyan love letters, yung mga, kumbaga, kung extortion letter signed in red, parang ipabilib sa'yo na it was blood. Inamin ng kapitan ng ilan sa kanila ay nakaramdam ng takot dahil sa mga sulat na ipinadala. Nanindigan sila na huwag magbigay sa mga ito. They have to take sides because in any situations there are no neutral sides, no neutral stand. You have to take sides. Either you are with or you are not. Ilan sa mga establishmentong sinubukang kikilan ay mga grocery stores, hardwares at iba pang businesses sa kanilang lugar. May pagkakataon pa niyang siya ay pinagbantaan at pinagsabihang mag-ingat. Sa kasalukuyan, wala nang napapabalitang insidente ng pangingikil sa kanilang lugar. Ang pagpapanatili ng peace and order sa kanilang lugar ay isa sa binibigyan nila ng prioridad. Political guts, your political balls pag mag-implement ka niyan kasi you will face a lot of threats. You're threatened every day. But kung trabahuin mo lang talagang trabaho mo, there are no organized crime pa naman sa Lupon. Paniniyak ni Barangay Captain Makilan, wala pa naman daw may tuturing na organized crime sa kanilang nasasakupan. Itong mahigit na iniwasan nilang mangyari, tulad sa usapin at problemang may kinalaman sa droga. Ang kanilang lugar ay ang kauna-unahang naideklarang drug-free barangay sa Davao Oriental. Close ties with the men in uniform. It's the best weapon for crime. And then sheer political balls. You have to impose what is needed to be imposed. Hindi pwede na gawin mo ito ngayon and then next time hindi. Samantala, isa sa umuusbong na industriya sa bayan ng Lupon ay ang sand and gravel mining, partikular na sa Sumlog River. Ayon sa alkalde ng bayan na si Erlinda Lim, bukas ang kanilang bayan sa mga gustong maging concessionaire para rito. Upang maengganyo mga investors na mamuhunan dito, may incentives na ibinibigay ang lokal na pamahalaan.
Sa loob anya ng 2 hanggang 3 taon, walang babayaran ng mga ito sa pananatili sa kanilang bayan. Wala sila bayranan within 2 to 3 years. Parang sila may ganyo gyud nga makapunta gyud sa amin nga magnegosyo sa aming lugar. Parang ang ekonomi namin mas mutaas at saka makatulong rin sa mga katawhan dito sa Lupon. Sa barangay Cocornon pa lang, marami ang naging aplikante para sa naturang industriya. Kasabay ng pag-usbong ng naturang industriya ang mga pangamba na makakaapekto ito sa kalikasan, partikular na sa river system. Tiniyak naman ni Mayor Lim na may ginagawa silang paraan para mabalanse ito. Ginaayos namin kung ano ang gawin namin sa aming mga sand and gravel, parang hindi masyado masira ang aming kalikasan, aming river. We are giving them the right place where to get the sand and gravel. Anya, may mga resolusyon na ginawa ang kanilang munisipyo na kinakailangang sundin ng mga concessionaires ng sand and gravel sa kanilang lugar. They should have place where to get those sand and gravel in their respective places. And we are getting also something from them, their consent, if what shall we do for these concessionaires so that they will be obliged to do the things, the rules and regulations. Ang sand and gravel na nakukuha sa bayan ng Lupon ay itinuturing na pangalawa sa pinakamagandang kalidad sa buong bansa. That is what they are telling, that when they have to, what do you mean by that? They have crush. They are telling that our sand and gravel is the second class in our community, and there are so many who are getting sand and gravel here for the build of our city through barge. Dagdag pa ng alkalde na pag-isipan na rin nila na i-dredge na ang Sumlog River. So that at the center, the water will be passing there at the center. We have to let the concessionaires dredge these things, most especially if it's their part to be dredged. Pabor sa dredging si Mayor Lim dahil malaki ang may tutulong nito kontra sa pagbaha sa kanilang lugar. Dahil bukas na ang kanilang bayan sa sand and gravel mining, gagawin ng alkalde ang nararapat sa pagbibigay ng mga permit para sa mga gustong maging concessionaire. Maging sino man ang aplikante, kaalyado man sa politika o hindi, wala silang pipiliin. Sa mga kasalukuyang concessionaire naman, walang problema o sakit ng ulong ibinibigay ang mga ito. Mabuti rin sila. Sometimes, if we ask something for what we need here, a little bit something, donation, if we have programs like that, they will give also. Ayon pa rin kay Mayor Lim, ang mga lugar kung saan isinasagawa ang mga operasyon ay malalayo. Kaya naman ang mga kalsadang dinaraanan ng kanilang mga naglalakihang sasakyan ay kanilang inaayos. Kagaya ng PMI, they are good companions because they have given us many from support from them, because like for example, they have made a private port already. Then they will have to their shipbuilding. They will be making shipbuilding here in our place. Dahil na rin sa mga pagsulputan ng mga sand and gravel mining company sa bayan ng Lupon, isa ang Barangay Cocornon sa nagkaroon ng benepisyo mula rito. Ayon kay Barangay Captain Mario Aldenese, malaki ang naging tulong nito sa kanilang lugar. Malaking tulong po sir kasi yung pagdating nila dito na yung mga walang mga trabaho dito sa amin, nakapagtrabaho po doon sa mga kumpanya. Ang ilan sa mga mamamayan sa barangay ay naging mason at mga laborer. Lumaki yung aming share sa sand and gravel. May 40% po ang barangay sa sand and gravel, 30 sa province at saka 30 din sa municipal. Sa kabila nito, ang operasyon ay may hindi magandang dulo tulad ng pagkakaroon ng alikabok sa lugar. Gayunpaman, wala naman silang natatanggap na hinaing tungkol sa ingay mula sa minahan. Wala naman pong reklamo sa mga residente hanggang ngayon na maingay yung kanilang crusher. Hanggang 9 o'clock lang po sa gabi sila nag-ooperate.
Isa si Bonin Sotabinto sa mga residente sa lugar na nakikinabang sa sand and gravel mining. Bago pa maging empleyado ng isa sa mga kumpanya rito'y wala siyang pinagkakakitaan. Mas marami yung rate ng dito, yung mga unemployed. Bago pa yung hindi pa dumating yung yung ang major na kinabubuhay dito yung sa kuprahan. Anya dahil dito natugunan ang problema sa unemployment sa kanilang lugar. Naiwasan umano ang pagiging tambay ng mga tao rito. Pumapasok si Bonin sa kumpanya bilang checker o tracker ng mga lumalabas o pumapasok na truck sa kanilang planta. Para naman kay Vanessa Nengasca na may tindahan at karinderya malapit sa isa sa mga sand and gravel mining company sa Barangay Cucornon, malaking tulong ang naturang kumpanya. Sa kita naman po, wala pong problema kasi dagdag kita din namin kung pagtitinda namin. Dahil sa minahan, nadaragdagan ang kanyang mga customer. Sa kanya kasi kumakain at bumibili ang mga empleyado rito. Sa kabila nito, problema naman niya ang alikabok na dulot ng dredging. Tulad sa akin, may asthma ako. Araw-araw dumadaan itong mga truck. Tapos masyadong maalikabok. Tuwing gabi-gabi, hinihika ako niya dahil nga sa maalikabok masyado. Maliban dito ayon sa kanya, wala na siyang ibang problema sa mga nasabing kumpanya. Walang overnight na solusyon para matapos ang problema ng insurgency sa bansa. Malalim ang ugat nito at kahit na napakatagal na ang lumipas, ay nananatiling puwersa pa rin ang New People's Army. Mahalagang magpatuloy ang pagpapaabot ng serbisyo sa mga malalayong lugar upang maramdaman ng mga taga rito na may gobyernong handang tumulong sa kanila. Kasabay nito, ang mga lugar na dating pinagkakandungan o ginawang kampo ng mga makakaliwang grupo ay dapat ring patuloy na paunlarin at pagyamanin. Ang mahalaga sa lahat, may ginagawang solusyon at kumikilos ang pamahalaan upang tuluyan ng matuldukan ang problema ng bansa sa insurensiya. Unlad, Pilipinas.